Alam mo, Susan, padalangin natin na sana matapos ng digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Nako, kaya nga Kuya Kim, napakaraming buhay ang apektado dahilan para iwan ng ilan ang kanilang tahanan. Mabuti na lang at may mga nagbukas ng bagong pag-asa at kinabukasan sa mga naipit sa kaguluhan. Yan ang aking kwentong Dapat Alam Mo. Para sa kaligtasan ng sarili at ng pamilya, pag-alis sa kinagis ng buhay ang kailangan gawin ng ilang Palestino at Pilipino. Sa Pilipinas, nakahanap ang ilan ng lugar kung saan posible sila makapagsimula. At sa pamamagitan ng masasarap na pagkain, malalasap din daw ang kanilang kwento. Sa 4 na palapag na gusaling ito sa Quezon City, naninirahan ang 16 na pamilya. Lahat sila mga Palestino at Pilipino na nakaligtas sa kaguluhan sa Gaza Strip. Na-involve kami sa mga rallies ina-organize sa Metro Manila. We heard that may dumating na refugees from Gaza, families. Our first visit to the families, the Gazan families in UP was December 4. Then after that, we kept coming back. We got to know them personally. Ang mga Pilipinong refugee na nakasalamuhan ng grupo ni Ahmad, tinulungan daw ng Philippine Embassy makauwi. Binubuo ng 7 katao ang grupo ni Ahmad na pawang mga biktima rin ng Marawi Siege. Wala raw silang naging pag-aalinlangan na tulungan at patuloyin ang pamilyang refugee. We are not NGO, we're basically individuals. We saw yung need for help. So at least they don't have to think saan sa titira bukas. Sa tulong ng mga donasyon at sariling pondo, nailipat ng grupo ni Ahmad ang mga pamilya sa gusali na kung tawagin ngayon ay Little Gaza. More than 95% is donations. There's some from us individuals. We have 16 families residing in 14 units. Total individuals, 69 or 70 individuals. Matapos ang ilang buwang pananatili ng mga refugee sa bansa, panahon na raw para sila'y muling makapag-umpisa. Bumuo sila ng online shop kung saan bida mga authentic na pagkaing Palestino. Nagsimula daw ito nang sila'y nagluto ng mga pagkain ng Ramadan at sunod-sunod na raw ang pop-up event na kanilang sinasalihan. We helped them with the starting capital. Tapos sila, as they started their business, inikot nila yung capital na yan. We are hoping na yung daily needs nila, they can provide it for themselves. Isa sa mga nagluluto para sa kanilang online store ang mag-asawang Maria Joan at Tarek. Okay na ang buhay namin sa Gaza. Peaceful life, simpleng buhay. Yun nga lang, bigla nagka-war. Hindi normal. Wala kang maririnig sa paligid mo kundi yung tulog ng bomba. Dati, 3 times kumakain ka, ngayon, 2 times. Hanggang sa may 1 time na lang. Yung mga bata, kawawa. Kahit profesor sa Gaza si Tarek, hirap siya makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Pero malaki naman daw ang naitutulong ng kanilang negosyo. I am the chef of Miss Mariam, the barbecue guy. Kahit paano, pagka may basar, nakakapagbenta kami, kumikita kami ng konti. Para matikman ang espesyal na pagkain Palestino, tuturuan naman tayo ni Zenith kung paano niluluto ang imgadar. Una munang ginigisa ang sibuyas, sunod ang basmati rice, at tinitimplahan ng turmeric powder sa ibubuhos ng chicken broth. Hintayin natin na matuyo siya. Sa isa pang kaldero, inilatag ang aluminum foil, saka nilagay ang marinated na manok. Ginagamitan ko to ng paminta na durog, pamintang dahon, cardamom, clove, lemon, sibuyas, at saka bay leaf. I-transfer natin itong rice. Lalagay natin sa ibabaw ng chicken. Muling binalot ito ng aluminum foil at sinalang sa mahinang apoy ng 1 oras. Ito na po yung imgadar natin. Sarap itong kain. Masarap. Nakakaibang lasa. Ang kanilang Palestinian dishes mabibili sa halagang 140 hanggang 200 pesos kada order. Sa tulong ng kanilang negosyo, kahit papaano, nagkakaroon daw ng pag-asa ang mga pamilyang nakatira sa Little Gaza. Nawala yung buhay nila, nawala yung housing, nawala lahat. So what's left for them is basically what they brought with them. Any kind help, even just show support. Hindi naman habang panahon may tutulong sa amin, di ba? Nakakahiya rin na habang panahon ba kaming aasa. Kaya, ayun, inshallah.